Hello guys, good evening. May pupuntahan kaming bahay sa Pretil, bahay ng pinsan namin kasi dati pa nag-i-invite. So nauna na doon yung ibang kasama namin, kami na lang yung sumunod. Yan, kay Michael ako nakaangkas. Yung nasa unahan, si Ate Nancy, tara po, sama kayo. Dito kami dumaan sa shortcut, papuntang bypass para mas madali. Kasi Pretil na agad yun paglagpas mo pa lang ng tulay. So nandito na nga kami sa barangay ng Pretil. Nakamotor lang po kami, nakaangkas ako kay Michael. Yung nasa unahan, si Ate Nancy. Mas mabilis kasi kung dito kami dadaan kesa iikot pa kami ng highway. Pagdating ng barangay hall dito, liliko ka na sa kaliwa. At ayun na. Nandito na po kami sa bahay nila Kim and Doniel. Ayan po, dito po sa Pretil yan, malapit sa barangay hall. Yung gate na stainless po. Ayan po yung kanilang bahay. Yung nasa umpisang bahay dyan, yung bahay ng kanyang mamit daddy ni Doniel, yung kanila doon sa bandang likuran. Cardo! He, he! Paano ka baba? Dito. Cardo! Cardo! Ano ba dyan si Cardo? Hoy! Cardo! Ito pa yung mga matatakaw na dumayo. Gardo! Kailangan si Gardo. Sabi na yun doon yun Gardo. Saan sila? Sila Kim? Sa loob. Tara po at pumasok tayo sa bahay ni Kim and Doniel. Ayan po yung terrace nila. Ang ganda ng tile. Sa amin po yung kinuha. Bili na po kayo. Ayan po yung kanilang living room. Ayan po yung sala. Yung tiles niya ay sa amin din po kinuha. Plain ivory lang po yan. Ayan po yung lababo. At ayan po yung kanilang CR. May nag-CR na bata, si AA. Balik tayo dyan sa sala at pasukin natin ang kanilang kwarto. Bulaga. Anong nanonood mo? Anong nanonood mo? Ganda naman pesto mo. Wala kaming TV kawawa naman talaga. Ayan yung kwarto nila. Meron pa silang parang walking closet doon sa gilid. Pero wala pang nakakabit na cabinet. At ayan, ang mabilisang house tour sa bahay ni Kim and Doniel. Ito po yung isa dun sa gusto kong pagkain na nakahain dun sa labas. Yung balbakwa. Ang sarap po niyan. At pauwi na nga po kami. Yung may bahay po ay tumatawag ng uwak. Ay sa dulo si Doniel. Hindi kasi siya sanay magnom-nom. Dinayo po nila. So, ayan. Nagpapawala lang daw siya ng dyan, ng hilo. Ayun yung asawa niya nakabantay, si Kim. Sila po yung may-ari niyang bahay na pinuntahan namin. At pauwi na nga po kami. Ang nakamotor po na yun na nasa una, si Ate Nancy, si Olan, magkaangkas, at si Michael. Sobrang bilis ng biyahe pag dyan kami nagdadaan sa shortcut sa may bagong bypass na nagduduktong sa Pretil at Daungan. So ito na po kami sa Daungan, ang bilis, mabilis lang. Maganda rin po ang kalsada kasi dito kaya mabilis na rin yung patakbo, pero syempre kailangan mo pa rin mag-minor dahil baka mamaya may biglang sumulpot na bata dahil mabilis na nga ang patakbo dahil patag yung daan, delikado din. Kinabukasan naman po ay papasok na naman tayo sa ating work. Maaga kaming umalis niyan dahil opening po ng FIBA World Cup na gaganapin sa Philippine Arena. So inisip namin baka traffic. So hindi pa naman dahil maaga pa naman yan. Kaya lang, nagsigurado lang kami dahil baka malate na naman kami. So ayun nga po yung Philippine Arena. Diyan po gagawin yung basketball. Holiday nga po sa Bulacan kaya walang masyado ding sasakyan. So maaga rin po kaming umuwi at pagdating namin sa bahay, pagtingin ko sa kitchen, nagluluto si tita at si Ate Bebe. Magluluto po siya ng spaghetti. Nire-ready na po niya yung sangkap sa paggisa ng ating spaghetti sauce. Yung bawang nga at sibuyas, yun lang daw ang gagamitin niya. May dadating kasing bisita yung kapatid ko, si Edu, kaya nagpaluto siya ng spaghetti. So ang lulutuin ni tita ay 2 kilo. At ang dadating nga daw ay nasa 19 or 20. Dapat nga mag-order na lang sa McDo ng merienda para daw hindi na mahirapan pang magluto. Sabi naman ng aking mother, marami pa namang stock dyan na spaghetti na mga nakuha siguro dati, mga pasta-pasta. Meron ding spaghetti sauce na kasama yon. Magluto na nga lang daw para madami pang makakain at nang makatipid na rin.
Ayan po yung sibuyas at bawang na ready na niya. And then yung pasta po, pinakuluan na niya. 2 kilo po yan. 2 kilong fiesta na pasta. Nung kumulo na yung tubig niyang pasta, nilagyan niya ng mantika yan para hindi daw magdikit-dikit. Hindi ko nga lang na video. Ayan po yung mga gamit. Sibuyas, bawang, Alaska condensed at corned beef. Saka Reno, naglagay din siya. Wala tayong hotdog kaya sausage po yung ilalagay. So, after maluto ng pasta, sinalin na po niya para madrain na at nang lumamig nga daw kasi baka masyadong malabog pagka hindi pa niya hinango dun sa pinagpapakuluan niyang kaserola. Nagpainit na nga siya ng mantika sa kawali at magigisa na nga daw. Unahin niya ilagay yung bawang and then susunod yung sibuyas. Niready na niya sa side yung mga gagamitin niyang sangkap para hindi nga daw siya kuha ng kuha dun sa mesa. So, ayan po, sibuyas, bawang una, sumunod ay sibuyas and then next na ilalagay yung hiniwa-hiwa niyang sausage. Wala kasi kaming stock na hotdog ngayon. Pwede naman siguro ako yan. Yung stock ko dun sa taas, yung Philips na sausage. Masarap naman yan. Kaya lang baka magdurog-durog ka ako mamaya. Sabi ni tita, hindi naman daw siguro kasi hindi naman niya papakulaan ng ano yan ng sobrang tagal. After po ilagay yung sausage, ang ilalagay na po niya ay ang corned beef. Star na corned beef. Star yung brand niya Kaya makita mo, may madilaw-dilaw. Marami kasing margarine na kasama. Masarap din po pala yung Star na brand kasi binibili ko yung Pure Foods, yun yung nakasanayan namin Masarap talaga kaso medyo mahal. Yan po, mura lang. Pero masarap din pala pag nagisa siya sa sibuyas at bawang. Natikman ko yan nung nagluto ang nanay ko nung wala kaming ulam. Masarap din pala kung iulam siya sa isama siya sa kanin. And then ayan po, after ng corned beef, nilagay na niya yung Reno. Isang malaking Reno yung nilagay niya dahil 2 kilo naman daw yung spaghetti. Haluin lang po yan na mix-mix. Pagluto na, susunod na po niya ilagay yung sauce. Napakadali lang po lutuin. Kaya kayang-kaya kong itry na lutuin yan kahit na wala akong kaharap na YouTube. Kasi sunod-sunod lang gigisa lang. Sibuyas, bawang, and then yung mga sahog, kung ano sahog niya, and then yung sauce, yung Reno, yan. Sunod-sunod lang po nang lagay. Ang gamit niyang sauce dyan, yung sweet style na may halong cheese na din. Yan kasi yung available na sauce natin, nakasama ng pasta, yung pinamimigay ng mga nakaraan na relief. After niya lagay yung 2 kilo na sauce, nilagyan na niya ng pampalasang sangkap, nilagyan niya ng paminta. Ayan po, at after lagyan ng paminta, pakukuluin nga lang daw yan. At pagkatapos, luto na, di ba? Napakasimple. Napakadaling lutuin, kahit nakapikit ka, kaya mong lutuin yan, char. Ayan po yung Alaska, ay hindi pala Alaska yung gamit dyan. Jersey ba yun? Basta letter J. Condensed na gatas. Pampalinamnam din daw. At yan po, lalo pang luminamnam dahil nilagyan na rin niya ng cheese. Pagkatapos ay ang huling magpapasarap sa ating spaghetti sauce, ang magic sarap. Hahaluin lang din po yan pag nadurog na yung cheese. Luto na po yon. At eto na po ako, nagsasandok na ako ng pasta dahil kukuha na ako ng para sa amin sa taas bago pa magkaubusan. Isang plato nga lang yung kinuha ko para sa aming 3 sa taas. Naamoy ko na nga yung sauce niya, yan ang kumukulo. Habang kumukulo, ang bango ng amoy niya. Sabi nga ni tita, mukhang masarap, kaya lang daw medyo parang maputla kasi hindi nga hotdog yung nailagay namin. Kaya walang kumulay masyado na red. Hindi naman siya naglalagay ng ketchup. So ayan po, thank you tita sa pagluluto ng aking spaghetti. Hahaluin ko na nga po yung aming spaghetti bago ko iakyat sa itaas. Ready to serve na po ang ating spaghetti. Yun lang po for today's video. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bye-bye.